Maraming umaga muli mga kapatid. Ito pong mga parable, mas magandang ilagay sa sermon po isa sa Bible study. Ito po ang binabasa natin, binasa kanya ni Brother Joshua. Ito po isang parable. Kinakanta natin ito nung tayo mga grade 1. Okay, grade 1, kinanta namin ito. Pero hindi ko alam, nasa Biblia pala. Kaya palagay ko, kinanta rin nyo yun eh. Nasa Biblia pala yun. Nung lang na nagbabasa lang ng Biblia. Pareho lyrics nung awit na yun. So, ito po doon sa dalawang magtatayo. Yung marunong at saka yung mangmang na nagtatalo. The wise and the foolish builder. Diyan po ang ating pag-aaralan sa umaga po ito. Yan. Pero pwede nating basahin sa Tagalog. Yan po nasa English, ano po. Sa Tagalog, ganun din. Kaya lang Tagalog lang, basahin po natin. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkain ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Kayo lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasama. Doon sa English, tignan po nyo, you practice lawlessness. Ito pong lawlessness, mas accurate yan. Yun talagang kahulugan. Kasi magkabaliktad sila sa verse 21. Ang pumapasok sa kaharian ay yung sumusunod, lawful. Yung hindi susunod, lawlessness. Tuloy po na sa Tagalog. Kaya ang bawat ay kinig sa aking mga salita, kung ito ay ginaganap ng mga ito, ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtatayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon, ngunit yun ay hindi bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat ay kinig sa mga salitang ito, at hindi ginaganap ang mga ito, kanya, opposite nila ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yon at yun ay bumagsak. Napakalakas ng kanyang pagbagsak. At ang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang mga napakaraming tao sa kanyang harap, sapagkat nagtuturo siya sa kanila na tulad na may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Yun po ang buong basihan po ng ating talinhaga. May mga bagay na gusto nating pansinin sa talinhaga nito. Baka isipin natin, mas magaling kasi yung isa kaysa sa isa. Papansinin po natin, hindi gano'n. Hindi natin tinitignan yung ginawa nila. Yung mga bahay na kailang ginawa. Hindi yun ang point. Hindi mo magsak yung mga bahay dahil mas matibay yung isa at yung isa hindi. Hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon, dalawa yung nagtayo Parehong bahay. Hindi dahil yung bahay ng marunong o matalino ay mas magandang pagkatayo kaysa doon sa bahay ng lumang. In other words, pareho lang yung mga bahay nila. Pareho matibay. Pareho magaling ang gumawa. Pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito na basihan ay yung kung saan sila naitayo. Yung isa naitayo sa bato, matatag. Yung isa naitayo sa buhangin. Nalala po niyo yung nagkaroon ng earthquake noong 1989 ba? Bago yung mga pinatubo. Yung dagupan, yung mga bahay, bumagsak yung first floor nila. Dahil yung dagupan pala ay nakatayo sa buhangin. So pag nagalaw yung buhangin, babagsak yun. Lumusot sila sa loob ng buhangin. Dahil mahina yung pundasyon nila. So di po sa Luke chapter 6, verse 49, but he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell.
and the ruin of that house was great. Hindi yung bahay ang pinag-uusapan yung pundasyon. Kaya kung ito'y nakatayo sa ibabaw ng buhangin, siya'y natumba. Samantalang isa ay hindi. Hindi dahil mas matibay doon sa isa, kundi ito'y nakatayo kaya sa ibabaw ng bato kanya. Yun ang point ng ating Panginoon. Kasi baka isipin natin, siguro mas matibay yung isa doon sa isa. Hindi lang point Bumagsak yun. Hindi dahil sa patibay marupok. Dahil ito'y nakatayo sa ibabaw ng buhangin kanya. Hindi maganda yung pundasyon. Yung sinasabi doon. Yung marunong, ay hindi po natin sinasabing marunong dahil mas marunong siya doon sa mangmang sa pagtatayo. Hindi lang pinag-usapan. Ang sinasabi nga po ay yung pundasyon kung saan nakatayo yung mga bahay. So hindi sinasabi mas marunong isa doon sa isa. Baka hindi yung isa hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan kung saan sila nakitayo kaya nagunang resulta kanya. Pangatlo, yung kinatawag ng marunong, yung isa, yung karakter ng pagiging marunong, ay kung sila'y nakinig at sumunod sa salita ng Panginoon. Yun ang pinag-uusapan dito. Yung marunong, siya'y nakinig at sumunod kasi marunong kanya. Marunong magtayo kanya. At kung tayo makinig at di sumunod, tayo mang na tagapagtayo kanya. In other words, kung pinag-uusapan natin dito, ang ating pananampalataya. Pag ito'y kayo sumusunod, nakikinig at sumusunod, kahit ano mangyari sa'yo, Kristiyano ko rin. Pero kung kayo nakikinig at hindi sumusunod, babaksak ang pananampalataya sa mga bagay na dating sa ating kanya. Kaya kung tayo po'y nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, tayo po'y wise builders. Hindi dahil tayo engineer o civil engineer. Hindi nga tayo marunong tayo ng bahay. At tinatayo natin ang ating pananampalataya kanya. Otherwise, tayo po'y magiging mangmang na natagpagtayo. Pero yun ang isang point na gusto natin tignan. Hindi yung karunungan ang pinag-uusapan, kundi yung karakter ng pakikinig at pagsunod. Ganyan yung sinasabi ng Panginoon. Pangapat, yung bagyo na dumating pareho lang. Baka sabi niya, baka signal number 5, signal number, hindi, pareho lang yung bagyo. Hindi pinag-uusapan yung lakas ng bagyo. Pareho lang dumating lakas ang mga bagyo, pareho lang sila. Hindi ba isipin natin, baka naman kasi mas malakas yung bagyo doon sa hindi. Pareho lang sa lakas at tindi ng dumating sa kanila. Again, bakit yung isa hindi bumagsak? Sa parehong malakas na bagyo. Dahil sa pundasyon. Hindi nakatayo sa bato, kahit na yung ng hangin, hindi siya, yun lang epekto. Yung sa buhangin, nasira. Hindi rin yung pinag-uusapan yung lakas ng bagyo dito sa talinhaga na ito. Yung buhay po natin, hindi naman palaging better process yan. Alam po natin, lahat ng tayo na buhay sa mundo, alam natin yan. May dumating na pagsubok at kahirapan ng buhay. Ganun talaga yan. Ngayon, paano tayo magre-react doon sa bagay na yon? Yun na magiging basihan ng kahatulan ng Diyos sa atin. Tayo ba ay pag dumating ang pagsubok, tayo ay tumatalikod sa pananampalataya o tayo nananatili sa ating pananampalataya? Yun, depende yun sa ating itinayo. Kanya, sa ating itinayo ang ating pananampalataya. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Kanya. Bakit? Dahil sila'y ginagawa nila yung utos ng Panginoon. So pagdating ng araw, pupunta po tayo sa langit. Sapagkat ang ilang kaluluwa ay nakatayo sa ibabaw ng batong pundasyon kanya. Kaya tayo po ang ating pananampalataya ay nasa bato kanya. Hindi nasa buhangin. Ngayon, baliktad naman natin yan. Sa Romans chapter 2 verse 28, but those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Alin sa Tagalog, iba isalin nila. Basahin ko na. Romans chapter 2 verse 8. Minsan maganda pong magkaroon ng pag-aaral ng mga salin. Paano ba sinalin? Ano pagkasalin doon sa iba? Pag sa iba? Natututunan po natin yung kahulugan ng mga salita. Tingnan po natin, pareho lang. Sa verse 8.
Samantalang sa kailan ng mga sarili, panahon at sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kailan po tanggal. Self-seeking, sa Tagalog, makasarili na. Pag makasarili ka, anong inisip mo? Yung sarili mo. Sarili mo kasiyahan. Sarili mo pakinabang. Sarili mo, hindi mo inisip ang Diyos. Naalala po natin talinhaga nung mayaman na nagtatayo ng kamalig. Hindi wala nakalagay na Diyos doon. Eh. Sarili lang yung sinasabi niya. This is not much to wait, but to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey in righteousness, indignation, and wrath. Kaya dahil ang kailang pananampalataya ay nadudoon sa buhangin ng di pagsunod. Yun po ang makikita natin yung bagay na dapat nating isipin sa talinhaga na ito, na sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, hindi po tayo nagtatayo, hindi natin pinag-uusapan engineering po dito. Kundi, paano tayo maging marunong ng tagapagtayo sa harapan ng Panginoon. Dito sa verse 24, kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay so, isang bagay yun. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng ganapin ang kalooban ng Diyos kung di natin alam. Kaya ang first step tayo nakikinig. Inaalam natin kung ano ang salita ng Diyos at ating ginagawa. Ginaganap, kanya. Ay matutulog sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Punta ko tayo sa pagtayo ng bahay. Na nakikita namin, yung pinatayo po na yung bahay na sa Golden Land noon. Nung itinatayo yan, paminsan-minsan nagkakamali, nagtatayo. Bubulutin namin. Tapos lalagay namin tama. Ganun tayo. Tayo matalino ng tagapagtayo, pinagsisikapan natin gawin ang kalooban ng Diyos pag napakinggan natin. Pero minsan, nagkakamali ka rin. Anong gagawin mo? Alisin na babalik ka sa dati. Ganun talaga, wala namang perfectong tao kahapon. So kaya ang bawat nakikinig sa mga salita ito, ginaganap, ang mga ito ay patutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yung bato yan ang salita ng Diyos. Yan ang batong pundasyon na sinasabi ng ating Panginoon. So, yun ang ating pagiging dapat nating isipin. Tayo ay marunong na tagapagtayo, hindi po maging manguman. Ang matalimahing tagapagtayo. Ibig sabihin, wise builder. Tayo po yung matalimahing nadoble. So, sorry. Yung marunong na tagapagtayo ay yung ginagawa niya yung mga tatlong bagay na ito. Number 1. Ipakikita ko sa inyo. Yan, ba't ko baliktad ano? Sasabihin, bakit na katulad ko yung kahapon, ha? Teka, i-resume po natin. Meron siyang, nagkaroon siya yung doon sa animation po yan. Madali lang ayusin. Yan lang po natin. Hindi tayo malito. Pag tayo po ay matalinong tagapagtayo, hindi tayo pupunta tayo sa ating Panginoon. Hindi kay Muhammad o kay Joseph Smith o sino bang tao. Yung po mga denominasyon yung kailang ginagawa, hindi sila pupunta sa Panginoon. Actually, hindi. Kung ikaw po ay Mormon, ikay pupunta sa katuruan ni Joseph Smith. Kung ikay Muslim, ikay pupunta kay Muhammad. Kung ikay isang Baptist, pupunta kay John Smith. Hindi ka pupunta sa Panginoon. So, isang matalinong tagapagtayo, pupunta tayo sa ating Panginoon. Kung anong sinasabi ng Panginoon. Hindi rin tayo pupunta sa ating sariling opinyon. Kundi sa sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Pangalaman, makikita natin. Pinapakinggan niya ang salita ng Panginoon at di salita ng mga tao.
Basically, ang mga denomination, bagamat nilalagay ng sarili nila doon sa kaisipan na sumusunod ka sa Panginoon, pero pag pinag-aralan, di sila sumusunod. Sumusunod sila sa kailang sariling salita. Sa John chapter 5 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan. At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumating ang oras at ngayon na nga na marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makikinig ay mabubuhay Kanya. Ibig sabihin, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya nagsugo sa akin, ginagawa natin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo nakikinig sa salita ng mga tao. Nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Tingnan niya, nakikinig sa aking salita Kanya. So, see to it ng ating pananampalataya ay galing sa salita ng Panginoon. Minsan, nag-iisip tayo, baka naman ganito, baka naman gano'n. Tignan natin ang Biblia, ano ba sinasabi ng Panginoon? Yun ang makikita natin. Sa 12:48 ng John, sabi ng mga nagtatakwil sa akin. Paano yun? Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin yung mga salita. Pareho lang yun. Pag hindi tayo tumatanggap sa salita ng Panginoon, tinatakwil natin siya. Hindi lamang hindi ka naniniwala si Jesus ay Diyos, hindi lang yun. Hindi ka nakikinig, tinatanggap yung kanyang mga salita kanya, ay mayroong isang umahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi, ang siyang ahatol sa kanya sa huling araw. Ito po'y talinaga. Hindi naman umahatol ang salita. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, ang gagamitin kong kahatulan sa inyo, ay mga salitang sinabi ko kanya. So, hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon, dadali tayo. Sapagkat ang gagamitin na basihan ng Panginoon sa kanyang paghatol, ay ang kanyang mga salita. Walang pagkakaiba sa hukuma na ginagamit na basihan ng hukuma, yung batas. Kabayin ng mabago, hindi. So, ganoon na makikita natin pagka yung isang matalinong tagapagtayo, pinapakinggan niya ang salita ng Panginoon, di salita ng mga tao. Makikita natin. Pangatlo, yung banal o blessed believer and wise builder, meron silang isang bagay na pareho. Yun, sila yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko pa maintindihan kung nilalagay yung pag-ibig eh. Sa yung pag-ibig kasi, tagitan lang ng babae at saka ng lalaki. Kung kayo dalaga, at sasabihin sa ilang binata, minamahal kita, sabi mo, sinungaling ka. Hindi mo ako minamahal. Iniibig mo ako. Kasi nagsisimula sa physical attraction yan eh. Sa isang bagay na gusto mo doon sa tao. Kaya ka lalapit sa babae. Dahil may gusto ka sa kanya. Ang minamahal, pagdaan ng panahon. Yun ang pagmamahal. Sapagkat gayon na lang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tayong anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay magmapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang ibig sabihin ng sumampalataya. Tingnan sa verse 36 ng parehong kabanata. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tingnan yung kasunod. Kung ulit ang hindi sumusunod sa anak, ay hindi nakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Bakit? Hindi sinabi na hindi sumasampalataya. Dahil ibig sabihin na hindi sumasampalataya, ay hindi ka sumunod. So, vice versa, pag sinabi mo kayo sumampalataya, ay kayo sumunod. Hindi ka pwedeng sabihin sumasampalataya kung hindi ka sumusunod, kanya. Kaya yung mga denomination, mali sila. Sabi, sumasampalataya naman kami. Hindi kayo sumasampalataya. Dahil ibang ginagawa nyo, sa sinasabi nyo sinasampalatayanan ninyo, kanya. So, yung wise builder, talaga sumusunod siya sa salita ng Diyos. Kung napakinggan niya, yan ang kanyang susundi. Parang foreman lang yan. Kung matalino yung foreman, anong gagawin niya? Susundin lang niya yung plano ng engineer. Ito gagawin natin, kanya. Ito nakalagay sa plano. Yan ang matalinong tagapagtayo. Pag pinalitan mo yung isang bagay doon, mayayaring bahay. Hindi magiging pangit o magiging mabuhay. Magagalit yung nagpapagawa. Di ba? So, ganoon din po sa figurative na dahilan ng pagtatayo kanya.
So, pinakita ni John na yung mga man na tagapagtayo ay yung mga nakikinig, ngunit di sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi ka marunong ng tagapagtayo, pinalitan mo yung plano, anong mangyayari sa bahay. Hindi naman yun pinapagawa ko. Sabi ng may-ari, ba't ganun ang ginawa nyo? So parang ganun po sa ating pinag-aaralan. Sa 1 John chapter 2, verse 3 to 5, at sa ngiti na alawan natin na siya'y kilala natin, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Nangyayari sa tao yan, di ba? Meron kang ginawang mali, kasabi ng isa, hindi mo ko kilala kanya. Ano yung ibig sabihin niya? Yung ginawa mo, hindi ko gusto yan. Hindi mo ko kilala kanya. Kung kilala natin ang Diyos, alam natin ang gusto niya. At ang gusto niya ay ang kanyang salita, di ba? Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa tao ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan natin, nalalaman natin tayo nasa kanya. Pag tayo sumusunod, sumasampalataya at sumusunod, alam natin tayo nasa Diyos. Sabi nga po ng mga sa kapatid kahapon, alam mo mismo kung ikay maliligin, so hindi. Ba, alam mo ginagawa mo, hindi ba? Ikaw ba'y sumusunod? O hindi sumusunod? Ito po, pinahayag ni John eh. Ito kanya, ang mga tao na nagtatayo, hindi siya sumusunod kanya sa salita ng Diyos. Hindi natin kilala ang salita ng Diyos. So yung mga denomination, ganoon sila. Tingnan natin. Sila ay halimbawa ng mga mangmang na tagapagtayo. Ang kanilang bahay ay nakatayo sa buhangin. Hindi sila maliligtas. Dahil so pag sinubukan mo yan, babagsak sila. Wala sila sa katotohanan ng Diyos. Tingnan po niyo, pag nakikipag-aral tayo sa kanila, ano yung tinuturo natin? Yung tamang pagsamba. Mali yung pagsamba nila eh. Tinuturo din natin yung organisasyon ng iglesia. Mali yung kailang organisasyon, di ba? Tinuturo natin yung paraan ng kaligtasan. Mali dahil mali kailang paraan ng kaligtasan. Ano sasabihin nila? Napaka-stricto naman ninyo kanyo. Napakasyelan nyo. Hindi tayo masyelan. Gusto lang natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sasabihin nila sa atin, alam niyo yung nagsasalita ng mali, kasi ibabalik niya sa iyo kasi nungalingan niya, di ba? Ang sasabihin niya, ay, kayo kasi walang pagmamahal sa Diyos. Kanya, ang mahalaga, pagmamahal lang sa Diyos, yun ang mahalaga kanya. Yan ang pundasyon ng buhangin. Dahil din nila alam kung ano ang pag-ibig sa Diyos. Sa 1 John, basahin mo na. Sinasabi nito ni John kung ano ang ibig sabihin na binibig natin ng Diyos o minamahal natin ng Diyos. Hindi nila alam. Sa 1 John, po. Na sinasabi ang tunay na pagmamahal ay ang sumunod tayo dito sa chapter 5, verse 23. Ano po? Dito natin nakikilala na inibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag inibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos o pagmamahal sa Diyos, natin to pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Paano mo yung sasabihin na minamahal mo Diyos dahil hindi sumusunod? Babalik lang sa kanila yun. Pag minamahal natin ang Diyos, kailangan tayo sumunod sa kanya ng utos dahil yan ang pagmamahal sa Diyos. Kanya. Sa Matthew 15 verse 9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ng mga tuloy-tuntunin ng mga tao. Paano sila naging marunong? Yung tutunan ng mga tao, yan ay buhangin, hindi yan batong. Dahil ang matibay na pundasyon ay salita ng Diyos. Yan ang problema nila, yung mga tinatawag denominasyon. Ironically, mas marami sila kaysa sa atin. Hindi ko maintindihan yun. Kumbaga sa modernong salita, hindi ko mag-gets. Bakit hindi sila sumusunod sa totoo? Yan ang totoo. At ang problema, mas marami sila kaysa sa atin. Eh, wala tayong magkaka, kahit po yung sinasabi nila yun. Ang hindi ko mag-gets, bakit hindi nila makita yung totoo? Nakasulat lang dyan. Hindi naman nagbabago yung salita ng Diyos eh. Bakit nagbabago kailang paniniwala sa salita ng Diyos? So, kailang mga sinusunod, ay tuntunin kanya ng mga tao, kanya.
So, pag tayo po'y marunong na tagapagtayo, tayong lahat ng mga tao, kinakailangan tayong magtayo sa ibabaw ng bato. Napakasimple lang. Pag tayo nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit naman paulit-ulit yan? Ngayon lang naman talaga mensahe ng Panginoon. Na tayo makinig at sumunod. Period. Sinasabi lang ng Biblia, detalye ng ating kusundin. Anong ating gagawin. Pero ang general principle na sinasabi, magtayo tayo sa ibabaw ng bato, ay makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Simple lang. Kahit pumunta tayo sa Genesis hanggang sa Apocalypse, yun ang sinasabi ng Diyos. Ay makinig at sumunod kanya para kayo maging marunong ng tagapagtayo. Dito po sa Santiago, chapter 1, verse 22. Alam nyo, wala naman po tayo ni isa sa atin ang nagmamarunong o nagmamalinis. Lahat po tayo ay may mamali. Dahil kaya kailangan maligtas eh. Minsan pupunta tayo sa kalagayan, either out of weakness, etc. Ngunit maging tagapagtupad kayo ng salita at di tagapakinig lamang kanya. Si James, iba kay John. Iba rin ang ating Panginoon. Kasi lang ang sinasabi nila, hindi ba? Nag-usap-usap pa sila, hindi. Bakit pa rin sinasabi nila? Sila'y kinasiyan pare-pareho ng Espiritu Santo. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at di tagapakinig lamang na dinadaya ninyo inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at di tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Yun, alam, babalik kayo nakatingin, alam mo yung mukha mo. Sapagkat minabasdan niya ang kanyang sarili at umalis at agad niyang nalilimutan kung anong kanyang katulad kanya. Tsaka ba itsura ko ganyan? Tingnan mo lang kanina at sa kalimutan mo na. So yun yung sinasabing, nakikinig ka, alam mo. Tapos, ano kaya? Hindi ko lang alam. Dahil hindi mo ginagawa. Hindi sinasabi ni Jay. Ngunit at tumitingin sa sakdan lang kautusan, ang kautusan ng kalayaan, yan ang Ebanghelyo, at ang nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad ng gumagawa, siya'y pagpapalain sa kanyang gawain. Kumbaga doon sa tagapagtayo, pagpapalain yung tinayo niya, at dito babaksak. Pero pagka hindi gano'n, babaksak, di ba? Nakikinig ka, hindi mo ginagawa. Babaksak po. Hindi po yan tatayo. Ganyan niya sinabi ng Panginoon, dalawa lang ang daan kayo. Yung malapad, maluwang, at yung makipot. Kung tayo po yung nagdadrive, ayaw natin na makipot, napakahirap dumaan doon. Lalo kung bago-bago pala mag-drive, gusto mo sa malapad na daan para matuto ka. Pag marunong ka na, kaya marunong makipot. Pero given a choice, ayaw yung makipot, pumunta sa malapad. Mas madali mag-drive. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok. Sino yun? Yung mga number 1, dito talaga nakikinig. Wala silang pakialam sa Diyos. Pangalawa, yung nakikinig, hindi ginagawa. Doon tayo pupunta. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan. Ang karakteristik po ng makipot na pintuan, mahirap pumasok. Pag masikip yung daan, mahirap tumaan. Kailangan, kumbaga, sasakto mo sa'yo, excited ka pumasok para makapasok ka. At kakaunti nakakatagpon yun. Hindi dahil sa mahirap hanapin. Sabi nga ni Pablo, hindi kailangan tayo makikat sa langit kanya. Papabayin natin si Kristo kanya. Hindi, dahil ang salita is malapit sa inyo kanya eh. Dahil nakasulat noon, nandyan na. Pero kakaunti nakakatagpon, no? Bakit? Kakaunti lang naman ang naniniwala. At gustong maniwala at manindigan kung ano yung totoo. Maraming dahilan ng tao. Kaya saan makasarili kanya? Bakit kanyo? Noong matagal ang panahon, kasama ko pa Shell Molina noon, nakaka kami sa Sapa, sa Golden Land yun. Pero hindi pa kami nakatira doon. Nakatagpo kami ng isang lalaki, isang babae, nakatira sa bahay, may pamilya. Interesado sila makinig. Tapos, nung sinasabi nila, anong kailangan namin kayo? Sumampala tayo. Gusto nilang papautismo. Pero meron kaming sasabihin kanila. Bakit? Hindi kayo mag-asawa kanya. Meron akong asawa, meron hindi asawa kanya.
Sabi namin, hindi kayo pwedeng mabautismuhan. Either na bumalik kayo sa kanya-kanya yung mga asawa, o hindi na pwede ka namin, maghiwalay kayo. Ayaw nilang gawin. Anong ibig sabihin? No? Sila yung magkasarili, di ba? Samantalang yung mga Hudyo na bumalik sa pagkalibing sa panahon ni Nehemiah at Ezra, naalalaman nila na sila nagkasal sa Diyos dahil nagkaroon silang asawang taga-ibang bayan. Kanya. Kaya may pag-asar ang isa sa bagay ito. Anong ginawa nila? Iniwalayan nila. Kahit meron silang mga anak. Hindi sila makasarili. Gusto silang gawin ang kalooban ng Diyos. Kanya. So napakakipot. Makipot talaga yun. Para marami tayong aalisin, marami tayong babaguhin. Para makarating tayo. Yung malakad, wala lang. Wala ka lang gagawin. Ito ko sa malakad. Napakadaling mapunta sa impyerno, wala ka lang gawin. Napakahirap pumunta sa lang dahil meron kang gagawin. Doon po tayo nahihirapan doon sa responsibilidad. Lahat tayo, walang exception. Doon sa responsibilidad na meron tayong gagawin. Kung minsan, parang hindi natin kayang gawin, pero kaya natin gawin. Dahil hindi naman pagagawa sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kayang gawin. Sabi ng nanay ko, pag nahihirapan ka sa ginagawa mo, sabi niya, hindi bibigay siya yun ng Diyos, di mo kaya siya. Sinasabi niya yun, kaya mo yan, ganyan. Lahat ng mga bagay na nararanasan natin, kaya natin yan, ganyan. Sinasabi niya yun. So dito po sa Mark chapter 7 verse 21, si Brother Raul, iba naman ang version niya. Sabi ng lola ko, ganyan. Version niya yun. Ang problema wala, patay ni lola namin, kung tatanong ko, totoong sinabi niya yun eh. Kasi patay na siya eh. Sabi sa Matthew 7:21 hanggang verse 22 eh. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Bumalik lang, iling-iling lang natin. But he who does the will of my Father who is in heaven. Pagdating ng judgment day, senaryo ito. Lahat ng mga allegedly naglingkod sa Panginoon, nag-anticipate sila maliligtas. Yun po ang hindi na karunungan eh. Katusuhan ni Satanas. Dinataya kanya up to the point na pinaisip niya, tamang ginagawa mo kanya. So yung tao ngayon na ginawa niya sa buong buhay niya at makakaya, yung mga bagay na yon, ina-anticipate niya na maliligtas sila eh. Tingnan niyo ang sabi nito. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? Nagpalayas pa kami ng demonyo kanya. And then you have done many wonders in your name. Ano sasabihin ng Panginoon? So isa palagay nyo, yung mga tao ito, very insincere sa ginawa nila. Hindi. Seryoso sila. Unfortunately, mali. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. May nagtanong kahapon, paano yung kaawaan? Hindi ba naaawang Panginoon sa mga taong ito? Napapapasal. Naawa siya, pero wala siyang magagawa. Yung biyaya at kaawaan ng Diyos ay nandoon sa katotohanan na kailangan sumunod sa kanyang kalooban. Ganyan. Kahit malulungkot pang Panginoon na makikita niya yung mga tao ito pupunta sa impyerno, wala siyang magagawa. Dahil pinili niyo yung kanya, hindi niyo ginawang sumunod sa kanyang kalooban ng mga kanya. Pupunta kayo sa doon. Hindi ko kayo niligtas kanya. Di mo malungkot na senaryo pagdating ng panahon. Mahirap yan, mga kapatid. Kumbaga, ginawa mong makakaya mo, tapos mali pala. Wala ka ng panahon na baguhin mo yung mga bagay na yung pagkakamali doon sa araw na yun. Di ba? So, tanong, saan tayo nagtatayo? Yun ang katanungan. Saan tayo nagtatayo? Ang ating Panginoon, bago siya bumaba sa lupa, siya naihula sa Isaiah. Basahin natin. Kaya atin yung pakinggan ang salita ng Panginoon, kayong mga mangungutya na namumuno sa bahay ito, sa Jerusalem. Sapagkat inyong sinabi, tayo nakipagtipan sa kamatayan at sa Sion ay nakipagkasundo tayo. Kapag may pit na hindi nahugupit ay dumaan, ito ay didarating sa atin. Sapagkat ating ginawang kalungan ng mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan na nagkubli tayo. Kaya ganito, sabi ng Panginoong Diyos, aking nilalagay sa Sion bilang pundasyon ng isang bato. Very, very familiar, di ba? Doon sa 7, bato. Dito, bato rin.
Aking nilalagay sa Sion ng isang pundasyon, ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang bagong batong panulok, na isang tiyak na pundasyon. Siya na naniniwala, hindi nagmamadali. Doon sa ibang salin, yung naniniwala, hindi mapapahiya. Talaga yun ang tamang salin, hindi mapapahiya. Dahil ito ay isang batong subok na yan. Ito'y sinugo ng Diyos. Yun ang ating Panginoon. Yan lang ang batong subok na niya. Sino mang tao, hindi katulad ng ating Panginoon. Dito sa Gawa, chapter 4, verse 11. Ito si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo. Ang siya na naging patong panlukan ganyan. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na natin si Kristo Jesus. Yung mga mangaral ay tagapagtayo. Pero ikay nagtatayo di sa sarili mong karunungan. Ikay nagtatayo sa karunungan ng ating Panginoon. Yun ang itinuturo mo. Kaya si Pablo kanya, katulad ng isang marunong na tagapagtayo kanya. Tingnan niyo ang pagkakaisa ng Biblia. Saan ang galing yun? Sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag nagtatayo tayo, ay siya ibabaw ng pundasyon ng ating Panginoon. Doon sa kanyang aral, hindi po sa ating sariling karunungan. Ngayon, kung tayo po ay wise builders, hindi tayo pwedeng gumaya sa sanglibutan. Hindi naman sinasabi ni Pablo na gumaya tayo ng ibang-iba. Hindi eh. Hindi na tayo pwedeng pumayag sa sanglibutan sa inisip nilang tama. Hindi tayo pwedeng sumali doon. The Romans chapter 12 verse 2. Nagkaroon pa po ng magandang usapan dito, mag-iba. Huwag niyo tularan ng sanglibutan ito. Kundi magbago kayo. So, sumali mag-iba. Doon sa bagong salin, magbago ka niya. Alam po niyo yung salitang magbago, galing po doon sa metamorphosis. Matagal ko lang ginagawa yung sermon na, hindi ko pa tapos. Yung metamorphosis, alam niyo yung mga insekto, hindi sila pinapanak ng insekto na kagad. Primero itlog lang yan. Tapos mapipisa, magiging uod. Tapos mapupunta sa doon sa lalagyan. Tapos puputok yung lalagyan, lalabas na yung kung ano mga insekto yun. Nagbago siya ng anyo, di ba? Nang pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. At dito kalooban ng Diyos, ganyan. Pero kung magbabago ating kaisipan, ayon sa salita ng Diyos. Doon mo malalaman kung gaano kasiyasya, mabuti, at lubos ang kalooban ng Diyos. Pag ginagawa mo. Kaya minsan natin ma-appreciate dahil hindi mo ginagawa. Hindi mo mapapatunayan kung paano kaganda ang kalooban ng Diyos. Kanya. So, hindi tayo pwedeng mag-conform sa sanglibutan. Sa 1 John, mga kapatid. Sinasabi rin yun. Ito ang sanglibutan. Sanglibutan yan. Meron pa tayo pwedeng ilagay dyan. Wala na magkasya. Yung mga nagsasayaw, yan. Yung mga pagdadamit, yung paghihiwalay na hindi makakalo niya dahilan. Tapos mainom ng anak, pwede mo dagdagan yan. Yan ang isang libutan. Hindi tayo pwedeng kumumporme dyan. Okay? Kung nagagawa mo, ito mo lang. Alisin natin. Dahil hindi tayo pwedeng kumumporme kasalita ng Diyos. Kaya ito iniisip natin minsan. Pag ako nagpabautismo, I'm a wise builder. Tapos na yun. Hindi rin. Nagsisimula ko pala magtayo. Hindi pa tayo natapos doon. Masaya po natin. O tingnan nyo, sa Titus chapter 3:11 hanggang verse 14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos sa takwil ng kasamahan at mga makamuntong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinoan o sobriety, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Tanong, si Kristo ba'y Diyos? Di rin naliwanag niya ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yung mag-iglesia ni Kristo, pinapalitan din na yan. Iba yung dakilang Diyos at tagapagligtas, hindi ka marunong magbasa. Si Yesu Kristo ay yung now. Siya yung nilalarawan. Anong nilalarawan sa Kanya? Siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Di ba? Hindi ka marunong magbasa.
Kung babalik po tayo sa diagramming ng sentence, mapapatunayan mo yan. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayan ng pag-aaring niya na masikasig sa mabubuting gawa. So meron tayong paglago, ibig sabihin. Dito tayo nagsimula. O hindi ka nagsimula dyan, definitely foolish, hindi ka nga nagtatayo. Pero itong tayo magsisimula, mga kapatid. Ito pang ilustrasyon. Na simple lang. Kung babasahin natin ang 2 Peter chapter 1, 5 to 11, yun ang progress. Sabi ito, una, faith. Yung unang tinanggap natin, ito yung faith na yun. Tapos virtue, moral courage, kanya. Gagawin tama kahit ano yung consequence. At dadagaw pa ng kaalaman. So yung pag-aaral pa rin. Tapos self-control, kanya. Perseverance, pagtitiis. Godliness, brotherly kindness, love, ganyan. At tayo magiging mabunga kaya sa kaharian ng Diyos. Yun ang pagtatayo. Ayaw po sa pinag-aaralan natin. Yun ang sinasabi rito. Subalit lumago kayo sa biyaya, sa 2 Peter 3:18, lumago kayo sa biyaya, pagkakilala sa ating Panginoon, at tagapagligtas na sa Kristo, sumakanya na ang kalalatian ngayon hanggang sa araw na wala hanggan. Ano yung pagkakilala? Yung kanyang kanoma. Yun ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. So, kailangan tayong lumago. Sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya at sino bang, alam niya kaya nilalagay ko malaki. Nakita mo yung disadvantage na maliit. Di mo mababasa pag maliit. Pero kung malaki, kahit andun ka pa sa likod, mababasa mo yan. Na mapapasin nyo kung gano'n nakatanda yung gumagawa. Pag maliit yung mga titik, most probably bata yun. Kaya at sino man nakakaalam na paggawa ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya niya. So yun ang pagtatayo natin. Kung alam natin mabuti, huwag natin kaligtaan, kailangan natin gawin. So hindi natin ginawa, para rin tayong nagkakasala. Ito yung paborito na lahat. Konklusyon. We have a choice kung paano tayo magtatayo. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. It's a matter of choice. Anong gusto mong piliin? Ikaw ay magiging marunong o mangmang? Whatever is your choice will affect your destiny eternally. It's just choice. Tingnan yung respeto ng Diyos sa atin. Hindi nga tayo pinipili. We have a choice. Hindi siya pinag-uusapan yung mga anak natin kung makikila. Hindi tayo makikila. We have your choice. Ang gagawin lang ng magulang, kung yung naliligaw ay isip nila delikado at iwawarning ang kanila. Pero it's still your choice. Tandaan po natin yun. So it's our choice. Anong pipiliin po natin sa walang hanggan. So yung point ng parable, yung pong kagandahan ng isang taong nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, as opposed doon sa magbibigay sa kanya ng walang hanggang pagkawasak sa impyerno dahil ayaw lang sumunod sa Panginoon. Yun ang point ng Panginoon doon sa kanyang parable, sa bato o sa buhangin. Meron kang tangan, bato sa buhangin, kaya hindi ko nakalimutan ko na yung lyrics nun eh. So, bato ba o buhangin? Parang ano yan, yung lumang contest. Kahon o pera, kanya. Pero hindi pwede. Dahil lang natin tiktik ito. Bato o buhangin. It's our choice. Pero may consequences, siyempre. Lahat ng choice, very consequence. Ang problema yung iba, pwede natin tagapan yung consequence. Pwede natin magpatuloy. Pero sa walang hanggan, hindi natin pwede baguhin. So, either na tayo pumunta sa langit o tayo pupunta sa impyerno. So, ito po ang ating mensahe po sa bago pong ito. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.